Oh, kamusta ang araw mo? Tara, coffee break tayo. Sa dami ng social media groups and posts sa paghahalaman, may mga pagkakataon ba na di ka makarelate sa discussion sa comment section? Worry no more. Kumuha na ng ballpen at papel dahil sa episode na ito, aalamin natin ang common terminologies na ginagamit ng mga plantita at plantito sa social media. ANC ANC o ang African Night Crawler. Tunog nakakatakot, di ba? Ang species na ito ng bulate ay native sa West Africa. Mamula-mula ang mga ito na maaaring humaba ng 6 to 12 inches. Nakakatulong sila sa pagde-decompose ng biodegradable materials o yung mga nabubulok na inihahalo sa compost. Kinakain nila ang mga material na ito at idinudumi bilang fertilizer. Kaya, maswerte ka kung makakakita ka ng ANC sa iyong halamanan. Indikasyon kasi ito na mayaman sa nutrisyon ang iyong lupa. Banana peel tea. Ito ay isang uri ng organic fertilizer. Gawa ito sa pinagbabara ng balat ng saging. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang nutrient na mabisa sa pagpapabulaklak at pagpapabunga ng halaman. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Kaibiganin mo na yung nagtitinda ng banana cue sa kanto. Calphos. Ang Calphos ay pinaghalong calcium at phosphate. Nakakatulong ang mga ito sa ating halaman upang tumibay ang resistensya ng ugat at mga sanga. Inihahalo ito sa tubig na pandilig o di kaya naman ay pang-spray ng dahon. Nagagawa nitong palakasin ang kapit ng mga bulaklak at bunga sa kabila pa nga ng malakas na hangin o pagpatak ng ulan. Sa paggawa nito ay mangangailangan ka ng pinatuyong balat ng itlog at suka. Composting at compost. Ang composting ay isang pamamaraan kung saan pinaghahalo ang nabubulok na materyales tulad ng dahon, balat ng prutas, papel, at maliliit na sanga. Pinabubulok ito hanggang sa tuluyan ng madurog at maging pinong katulad ng lupa. Ang produkto ng prosesong ito ay tinatawag na compost. Ang compost ay kilala rin bilang black gold sa larangan ng paghahalaman. Tipid, subok, at mabisang organikong pataba sa halaman. CRH. Ang CRH o ang carbonized rice hull ay sinunog na ipa ng palay. Kadalasan itong hinahalo sa lupa upang makondisyon ang lupang tatamnan. Mayaman ito sa phosphorus, potassium, calcium, at magnesium. Kasama na rin ang iba't ibang micronutrients at good bacteria. Ang mga ito ay importante sa paglaki at pagpapalusog ng halaman. Idagdag pa na nakakatulong ito upang makahinga ang mga ugat dahil sa ginagawa nitong mabuhaghag ang lupa. FAA. Ang fish amino acid ay binurong laman loob ng isda sa molasses o latak ng pinaglutuan ng asukal. Ibinuburo ang laman ng loob ng isda sa pulang asukal o molasses hanggang sa magkadurog-durog ito at maging likodo at kumatas. Ang katas ng FFA ay inihahalo sa tubig upang gamitin na pang-spray o pandilig sa halaman. Sagana ang mga ito sa protina. FFJ. Fermented fruit juice ay ang likidong ginagamit bilang organic fertilizer na nagmula sa mga hinog na prutas at maging ang mga pinagbalatan nito. Ang mismong prutas at balat
ay inihahalo sa molasses o pulang asukal hanggang sa maburo. Mabisa ang FFJ bilang foliar spray o pandilig upang mapabulaklak at mapabunga ang halaman. FPJ. Ang fermented plant juice ay gawa sa binurong mga murang dahon ng halaman o damo, pati na rin ang molasses o asukal. Ang likidong mula dito ay hinahalo sa tubig pandilig kagaya ng sa FFA at FFJ. Ang FPJ naman ay sagana sa nitrogen, kaya mabisa ito sa mga leafy greens tulad ng pechay at mustasa. At bago tayo magpatuloy sa pag-iisa-isa ng mga commonly used garden terminologies sa social media, ay don't forget to like and share the video. Mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na post ko. Foliar. Ang foliar ay isang termino na ginagamit sa anumang may kinalaman sa dahon. Sa makatuwid, kung ikaw ay bumili ng pataba o pesticide at ito ay nararapat gamitin bilang foliar spray, nangangahulugan na ito ay i-a-apply mo sa dahon ng halaman. Ito ay tinatawag na foliar feeding. Ngunit tandaan lamang na ingat tayo sa pag-a-apply ng foliar spray dahil maaaring masunog ang mga dahon kung mabilad ito sa araw pagkatapos mo mag-spray. Kaya minumungkahi na mag-apply ng foliar spray sa hapon kung kailan hindi natirik ang araw at humupa na ang init. Festoon. Ang festoon or festooning ay isang teknik kung saan hinahadlangan ang paglaki ng mga sanga ng isang halaman sa pamamagitan ng pagbebend ng malambot pang mga sanga gamit ang alambre o pagtatali ng sanga at paglalagay ng pabigat sa dulo ng tali upang magporma ito na arko. Nakakatulong ang teknik na ito upang mas lalong dumami ang bunga ng mga halaman tulad ng apple at mulberry. Mulching. Ang mulching ay isang proseso ng pagtatakip ng materyales tulad ng tuyong dahon, ipa, hibla ng bunot ng niyog, damo, at iba pa sa paligid ng halaman o plot upang mapreserba ang moisture sa lupa at hindi agad matuyo ito. Ang mga materyales na gamit dito ay tinatawag na mulch. Prune or pruning. Ang pruning ay ang pagbabawas ng anumang parte ng halaman na nakasasagabal sa paglaki nito at maaaring magdulot ng sakit sa halaman. Ang pruning ay ang proseso ng pagtatanggal ng mga tuyong sanga, bulok o matanda ng dahon at maging ng mga ugat na nabubulok. Ginagawa ang pagbabawas ng dahon upang ang halaman ay maglabas ng may mas malapad at mayabong na dahon. Gayon na din upang mamulaklak at mapabunga ang mga halaman. Vermicast at vermi-tea. Ang vermicast ay ang produkto na makukuha sa ANC sa pamamagitan ng proseso ng vermicomposting. Ito ay ang pag-aalaga ng mga ANC at pagpapakain ng mga nabubulok na bagay. Ang vermicast ay ang dumi ng ANC na pwedeng ihalo sa lupa ng halaman. Ang iba naman ay inihahalo ito sa pandilig ng tubig na tinatawag na vermi-tea. Sana ay nagustuhan at natuto kayo sa episode na ito. Kung may karagdagan ka sa mga garden lingo na ito, ay paki-comment below. Ganun na rin ang suggestion mo sa susunod na episode ng Plantastic TV. Magandang araw!